Para palakasin ang katawan ni kuya, naglaga si nanay ng isang natutulog na ahas na may 3 guhit. Sinong mag-aakala na pagkatapos itong kainin ni kuya, kinabukasan, gumagapang na siya sa sahig na parang ahas. Si Lolo San, na tagapamahala ng mga ritual sa baryo, matapos magkalkula sa kanyang mga daliri ng matagal ay nagsalita. Ang ahas ay nagbagong anyo. Para maging isang dragon, may taglay ng kapangyarihan ng ahas na ito. Para mapakalma ang galit nito, kailangang ihanap ito ng isang dalagang birhen na mapapangasawa. At ang kaisa-isang dalagang birhen sa pamilya namin ay si ate. Siyempre, ayaw ni ate. Kaya lumuhad si nanay at inihampas ang ulo sa sahig hanggang sa magdugo. Kapag hindi mo iniligtas ang kapatid mo, gusto mo ba akong mamatay na lang? Nagkanya-kanyang salita ang mga usisero sa paligid. Halos malunod na si ate sa mga panghuhusga at laway nila. Wala nang nagawa si ate. Sa huli, lumuluha siyang tumango. Doon lang mabilis na tumayo si nanay. At pinagmadali si Lolo San na isagawa ang kasal sa espiritu. Mula noon, lagi nang may 3 hanggang 5 ahas na nagkukumpulan sa coral ng mga baboy namin. Kapag hinuhuli sila ni nanay, hindi man lang sila gumagalaw. Abot tenga ang ngiti ni nanay. Siguradong dote ang mga ahas na ito galing sa manugang ko. Regalo niya ito para mapalakas ang katawan ko. Kinuha ni nanay ang mga ahas at nagluto ng kalderong masabaw na karne. Ang bango-bango kaya tululaway ako. Pero tuwing gusto kong tumikim, hihigpitan ni ate ang hawak sa kamay ko at iiling. Bawal kainin ng mga ahas na yan. Kahit isang kagat, bawal. Nagtataka akong napatingin kay ate. Ngumisi lang siya ng malamig. Matira matibay. Ang malakas ang siyang nabubuhay. Sa mundong ito, kinakain ng malaking isda ang maliit na isda. At kinakain naman ng maliit na isda ang mga hipon. Pero kung sino talaga ang isda? Sinong makakapagsabi? Nalilito akong napakamot ng ulo habang nakatingin sa kanya. Dahil wala talaga akong naintindihan. Napabuntong hininga si ate at hinaplos ang ulo ko. Basta, huwag na huwag kang kakain kahit isang kagat ng mga ahas na yun. Tandaan mo yan, ha? Seryosong-seryoso akong tumango. Sa buong mundong ito, tanging si ate lang ang nagpapakita ng kabutihan sa akin. Kaya malugod kong sinusunod ang lahat ng sabihin niya. Hindi nagtagal, dumating na ang oras para sumiping si ate kay Sanwa. Nakasimangot ng wagas si nanay. At walang tigil sa pagbubunganga. Ang hirap-hirap palakihin ng babaeng yan. Tapos hindi man lang makakapag-asawa ng ayos. Isang ahas lang pala ang makikinabang ng libre. Sayang ang dote. Ang laking pera sana nun. Malapit nang magkapamilya si Dalong. At wala pa man lang akong panggastos para may kasal siya. Nandilatan siya ni Sanye. Hindi ka pa ba nakontento sa panginginabang mo nitong mga nakaraang taon? Sige, daldal pa. At kapag nagalit mo ang ahas na si Sanwa, mag-ingat ka at baka sumampung ulit ang sakit ng anak mo. Padabog na napatikom ng bibig si nanay. Bamaling siya, hinawakan ng kamay ni ate at nagbilin. Kailangang paligayahin mong maigi si Sanwa, para mas marami pa siyang aipadalang karne ng ahas sa atin. Hindi kumibo si ate, pabigla niyang binawi ang kanyang kamay. Malamig na tinitigil si nanay, sabay talikod at umalis. Bandang 12:00 ng gabi, biglang may umalingaw-ngaw na nakakakilabot na hiyaw mula sa kwarto ni ate. Sa sobrang gulat, napabalikwas ako ng bangon mula sa kama. Saka patakbong pumunta sa kwarto ni ate. Hindi ko inasahan, na nakabantay na pala si nanay sa labas ng pinto ni ate. Pasok sana ako, pero malakas akong sinipa ni nanay kaya napabagsak ako sa sahig. Pahina na ng pahina ang boses ni ate. May iyak-iyak na ako sa sobrang pag-aalala. Ma, papasukin niyo na ako. Sumisigaw po si ate, hindi na po niya kaya. Tiningnan lang ako ng masama ni nanay. Baka sa matinding pang-iismed sa mukha niya. Anong alam mo, sumisigaw lang ang ate mo ngayon. Siguradong magpapakasaya yun mamaya. Subukan mo lang sirain ang kaligayahan ng bayaw mo. At mawalan ako ng mapapala. At maantala ang pag-aasawa ng kuya mo. Tignan lang natin kung hindi kita patayin. Napalunok na lang ako, tulala at walang nagawa kundi magbantay sa labas ng kwarto ni ate buong gabi. Kinaumagahan, nang mag-aagaw liwanag na. Tsaka lang nag-inat ng katawan at umalis si nanay. Dali-dali akong pumasok sa kwarto. At nakita ko si ate, sobrang putla na nakahiga sa kama. Sa maputing bedsheet, ay may mga talsik ng dugo. Ilang beses kong tinawag si ate. Bago siya matauhan, magsasalita pa sana ako, nang biglang sumigaw ng malakas si nanay sa labas. Paglabas ko para tignan, nakita kong sa sobrang tuwa ni nanay, ay namumula na ang mukha niya. Puno ang kulungan ng baboy ng mga matataba at malalaking ahas. Mas marami ito kumpara noon. Sa dami ng mga ahas na ito, siguradong hindi namin ito kayang ubusin. Pero, may plano na pala si nanay. Nagkabit siya ng karatula sa labas na nagbebenta ng ahas. Matataba at malalaki. Pero ang presyo ng bawat isa ay kasing halaga lang ng isang pirasong tinapay. At dahil marami ang gustong magpalakas ng katawan, kaya sunod-sunod ang mga taong bumibili. May mga nagtaka at nagtanong kay nanay. Hindi ba raw siya nalulugi dahil sobrang mura ng tinda niya? Ngumiti lang si nanay nang nakakaloko. At sinabing para sa mga kapitbahay naman daw. Kaya okay lang malugi ng kaunti. Pero alam na alam ko ang totoo. Para sa kanya, paano nga naman siya malulugi wala naman siyang puhunan. Sa tuwing paubos na ang mga ahas, gumagawa ng paraan si nanay para ipatawag kay Tiyo Sanye si ate Sanwa sa kwarto. Hindi ko na mabilang kung nakailang ulit na to. Hanggang sa namumutla na ng husto si ate. Isang gabi, pumasok siya sa kwarto ko sa kalagitnaan ng dilim. Mahimbing sana ang tulog ko, pero ang sobrang lamig ng katawan niya.
Nagising ako sa sobrang lamig, kahit nakalagitnaan ng tag-araw. Ang magaganda niyang mata ay matalim na nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Huminga ako ng malalim at tiningnan ng ate ko. Bago pa ako makapagsalita, siya na ang naunang nagsalita. Pagkalipas ng bagong taon, maglalabinsyam ka na. May mga bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban. Naaalala mo pa ba ang mga bili ni ate? Sa lumipas na mga taon, mabibilang lang sa daliri ang mga naging pag-uusap namin ng ate ko. Pero tandang-tanda ko lahat ng sinabi niya, kaya nagmamadali akong tumango. Sa loob ng mga taong ito, kahit isang kagat ng karne ng ahas, hindi ko tinikman. Parang nakahinga ng maluwag ang ate ko. Mabuti naman at naaalala mo. Maganda ang ginawa mo noon. Dapat ganun din mula ngayon. Huwag na huwag kang titikim, kahit kaunti. Naiintindihan mo ba? Dahil sa pambihirang seryoso niyang mukha, nagmamadali ulit akong tumango. Huwag kang mag-alala, ate. Tanda ko na lahat. Pagkatapos marinig ang sagot ko, dahan-dahang tumalikod ang ate ko, at lumabas ng kwarto ko. Kinabukasan, napuno na naman ng ahas ang kulungan ng baboy namin. Tuwang-tuwa si inay na kumuha ng timba para hakutin ang mga ito. Sakto namang lumabas ng pinto ang ate ko. Tiningnan niya ang mga ahas at malamig na nagsalita. Huwag niyo nang ibenta ang mga ahas na yan. Maglagay kayo ng malaking kawa at iluto niyo. Ay pakin niyo sa buong baryo. Pagkarinig nito, halos tumalon sa galit si inay. Papamigay ng libre ang daan-daang kilong karne. Ano bang pumasok sa isip mo? Malamig lang siyang tiningnan ng ate ko. Kapag hindi ka nakinig sa akin, huwag mo na ring papuntahin dito si Sanye. Akmang sasampalin sana ni inay ang ate ko. Pero natigilan siya dahil sa nakakatakot nitong tingin. Habang parehong walang gustong magpatalo, lumapit ang kuya ko sa nanay ko at mahinang-hinayla ang damit niya. Nay, habang may buhay, hindi tayo mauubusan ng paraan. Marami pa tayong pagkakataon para kumita ng pera sa susunod. Napaisip ang nanay ko, paikot-ikot ang mga mata niya. Hanggang sa huli, may pagmamahal niyang hinimas ang ulo ng kuya ko. Dahil ikaw na ang nagsabi, sige, pagbibigyan ko na siya ngayon. Pagkatapos, inutusan ako ni inay na ikutin ang buong baryo, para ipaalam sa bawat bahay na pumunta sa amin para kumain ng karne. Bakas ang matinding tuwa sa mukha ng bawat isa. Noong mga panahong iyon, napakadalang ng karne. Tapos, libre pa at pwedeng magpakabusog. Kahit ano pa mang klaseng karne yan. Basta makakain, walang sino man ang aayaw. Ang pinakahuling taong pinuntahan ko ay si Lola Sanpo, na nakatira sa pinakadulo ng baryo. Mag-isa na lang sa buhay ang matanda. Napakalayo ng loob niya sa tao. Lahat na lang nang makita niya, kinaiinisan niya. Kung hindi lang sinabi ng ate ko na walang pamilyang dapat makaligtaan. Hinding-hindi ko talaga kakatukin ang pinto niya. Pagkarinig ni Lola Sanpo kung bakit ako nandoon, biglang namutla ang mukha niya. Pilit niya akong itinulak palabas. Lumayas ka, huwag na huwag kang pupunta dito sa bahay ko. Napakabagsik ng pananalita niya, pero halatang halata na nanginginig ang mga kamay niya. Bakas din sa mukha niya ang matinding takot. Napaisip ako saglit, bago matras palabas at nagsabi. Lola, kung hindi niyo po ako gusto dito, aalis na po ako. Huwag na po kayong magalit, baka makasama pa po yan sa kalusugan niyo. Mahina na po ang mga tuhod niyo. Kung may kailangan po kayo balang araw, tawagin niyo lang po ako. Tandang-tanda ko pa po noong bata ako. Noong malapit na po akong mamatay sa gutom, binigyan niyo po ako ng kalahating piraso ng tinapay. Kahit hindi po tayo madalas mag-usap nitong mga nakaraang taon, itinuturing ko pa rin po kayong parang totoo kong lola. Pagkarinig dito, bakas ang pagkagulat sa mukha ni Lola Sanpo. Unti-unti ring lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Tapos, huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ko. Makinig ka sa sasabihin ng matandang ito. Huwag na huwag mong titikman kahit isang kagat ang karneng iyon. May kanya-kanyang tadhana ang bawat tao. Bawat isa ay may sariling pagpapasya. Kaya kahit anong mangyari ngayong araw, hayaan mo na lang. Huwag kang makialam. Pagkatapos magsalita ni Lola San, hindi na niya hinintay ang sagot ko. Pabagsak na isinara ang pinto. Hindi na ako nang ulit pa. At mabilis na tumakbo pa uwi. Pagdating ko sa amin, nakasabak na ang isang malaking kawa sa bakuran namin. Langhap na langhap ko ang kitakam-takam na amoy ng karne mula rito. Inabutan ako ni nanay ng isang mangkok ng karneng ahas. Sa sobrang bango ay naglaway ako. Pero ni isang kagat, hindi ko tinikman. Palihim kong itinapon ang karne sa loob ng timba ng tubig. Pagkatapos ay mataman kong tinitigan ng bawat taong kumain ng ahas. Wala pang ilang sandali, simot na ang laman ng kawa. Sarap na sarap silang lahat, naglalangis pa ang mga bunganga. Pero lahat ng mga lalaking kumain ng karneng ahas ay biglang namula ng matindi ang mga mukha. Tapos, sabay-sabay silang nagunahang tumakbo papunta sa kwarto ng ate ko. Maya-maya pa, umalingaw ang nakakakilabot na sigaw ng ate ko mula sa loob. Kasabay ng mga malisyosong tawanan ng mga lalaki. Patakbo na sana ako para awatin sila. Pero biglang pumasok sa isip ko ang mga sinabi ni Lola San. Inilabutan ako ng matindi, kutob kong may mali, kaya pilit kong pinigil ang mga pako. Ang ate ko ang nagpaluto ng karneng ahas. Siya rin ang nagpatawag sa kanila. Ibig bang sabihin, kasama ito sa plano niya. Alam niyang hindi pupunta si Lola San, pero inutusan pa rin niya akong pumunta roon. Sinadya ba niyang gamitin ng matanda, para balaan akong huwag makialam. Pero bakit? Ano ba talaga ang binabalak ng ate ko? Habang gulong-gulo ang isip ko, at wala akong makuhang sagot sa mga nangyayari. Sa loob ng kwarto ng ate ko,
Bigla na lang may narinig na nakakapanindig balahibong tili. Nilakasan ko ang loob ko, at hindi ko na napigil ang tumakbo papunta sa kwarto niya. Pagpasok ko sa kwarto ng ate ko, umulaga agad sa akin ang masangsang at malansang amoy. Nakita ko siyang puno ng mga pasa at pangingitim sa buong katawan. Nanlilisik ang mga mata niya na nakadilat ng malaki, at ang mga lalaki sa paligid niya ay bakas ang matinding takot habang nakatingin sa kanya. Nanginginig kong inilapit ang daliri ko sa ilalim ng ilong niya. Wala na siyang hininga. Nanghina ang mga tuhod ko at napabagsak ako sa sahig. Takot na takot akong nakatingin sa malamig na bangkay ng ate ko. Paano siya namatay ng ganun-ganun na lang? O baka naman, kasama rin sa plano niya ang mamatay. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa malagim na sinapit ng ate ko. Tinitigan ni Tio Lolo ang bangkay ng ate ko, habang nagngangalit na nakakuyom ang mga kamao niya na tumutunog pa sa sobrang diin. Si Daya ay asawa ng haring ahas na si Sanhua. Hindi niyo lang siya pinagmalupitan. Kinuha niyo pa ang buhay niya. Nanginginig sa takot si nanay habang nakatingin kay Tio Lolo. Tio Lolo, wala naman pong may gustong mamatay siya eh. Tsaka, ang lakas-lakas naman po niya tignan palagi. Nakayanan nga niya yung ganoon kalaking ahas eh. Bakit po nagkaganoon siya ngayon? Pagkarinig ni Tio Lolo sa sinabi ni nanay, namutla siya at malalim na huminga. Sana hindi totoo itong nasa isip ko. Pagkatapos ay nilinggan niya ang lahat ng nandito. Masyadong malaki ang gulong ito. Hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Aalis muna ako para humingi ng tulong sa mga kasamahan ko. Ngayong gabi, magsama-sama kayong lahat para hindi kayo basta-basta malapitan. Tsaka kakamamatay lang niya, kaya wala pa siyang lakas na saktan kayo. Natakot ang lahat at mabilis na tumango. Kinabukasan, paumaga pa lang. Dumating na si Tio Lolo kasama ang isang binata. Kabadong nagtanong si nanay. Hindi ba't sabi niyo po, masyadong malaki ang gulo? Eh bakit isang bata lang ang dinala niyo rito? Galit na sinigawan ni Tio Lolo si nanay. Siya ang aking nakababatang master. Siya ang may pinakamataas na talento sa buong sekta namin. Inilibot ng binata ang paningin niya sa mga tao. Kasal ng haring ahas, pag-aalay ng birhen, at ang karumal-dumal na pagkamatay ng banal na dalaga. Hindi biro ang nangyayari dito sa inyo at napakasama pa sa karma. Hindi ito mapapatawad ng batas ng langit at lupa. Bakas ang pait sa mukha ni Lolo ikatlo nang yumuko siya sa binata. Batang master, wala na talaga kaming ibang pagpipilian. Kung hindi ko to ginawa, mamamatay sa gutom ang buong nayon. Mukhang mang may isinakripisyo akong isa. Pero ang totoo, nagligtas ako ng mahigit 100 buhay. Bahagyang ngumiti ang binata. Ilang sandali pa bago siya nagsalita. Sige, tatanggapin ko ang kasong ito. Akong bahala, si Zhao Dezo. Kaya simula noon, tumuloy na si Zhao Dezo sa bahay namin. Hindi matatawaran ang paggalang sa kanya ng nanay ko. Kinagabihan, nang ihatid ko ang pagkain niya. Matapos magatubili ng ilang beses, naglakas loob na rin akong magsalita. Anong plano mong gawin? Lumapit sa akin si Zhao Dezo, at tiningnan ako ng may halong interes. Naging mabuti siya sa'yo, pero kahit gaano pa kabuti, isa na siyang patay, kaya natural lang napuksain ko siya. Huminga ako ng malalim at tinitigan siya. Pero, kaawa-awa lang ang ate ko. Wala siyang sinaktang kahit na sino. Mula pagkabata hanggang ngayon, kahit isang araw, hindi siya nakaranas ng maginhawang buhay. Tapos ngayon, hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Nang malamig akong putuli ni Zhao Dezo. Ano ngayon? Oo nga't wala pa siyang sinasaktan sa ngayon. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya mamiminsala balang araw. At ang pinakamahalaga sa lahat, may kakayahan siyang manakit, wala man siyang kasalanan. Pero ang taglay niyang kapangyarihan ay isa ng malaking banta. Paus ang boses ko habang pilit na lumalaban para sa huling pagkakataon. Mga masasamang tao lang naman ang niligpit niya Malamig na umi-NGO si Zhao Dezo. Hindi ba tao ang mga masasama? Wala ba silang karapatang mabuhay? Mariin ang pagkakasabi ni Zhao Dezo. Alam kong, hindi ko siya makukumbinsi. Kaya naman, tumalikod na ako at lumabas ng pinto. At nagmamadaling tumakbo papunta sa bahay ni Lola San. Pagkakita pa lang sa akin ni Lola San, napabuntong hininga na siya. Dumating ka rin. Nagtataka ko siyang tiningnan. Alam po ninyong pupunta ako. Itinuro ni Lola San ang upuan sa tabi niya. Maupo ka. Kayo ng ate mo, pareho kayong may matibay na paninindigan. Ang mga maruruming sikreto sa baryong ito. Kung matatapos ito sa pamamagitan ninyo, mas mabuti. Sa gitna ng andap-andap na liwanag ng kandila, titig na titig ako kay Lola San. Anong maruming sikreto po ang tinutukoy ninyo? Malalim akong tiningnan ni Lola San. Ay hinala ka na sa puso mo. Bakit kailangan mo pang magtanong sa akin? Hindi ang ate mo ang nauna. At siguradong, hindi rin siya ang huli. Pagkatapos noon, unti-unting ibinunyag ni Lola San. Datang lahat ng mga karumal-dumal na lihim ng baryo sa harapan ko. Makalipas ang mahabang sandali, huminga ako ng malalim. Paglamon sa sariling kalahi, ganoon nga talaga kalala. Ang katotohanan ay, mas nakakasuka pa kaysa sa inaakala ko. Kaya pala, itinaya ng ate ko ang sarili niyang buhay para lumaban. Kinabukasan, pagsikat ng araw. Ipinabuhat na ni Zhao Dezo ang katawan ng ate ko paakyat sa bundok. Umikot-ikot siya roon ng halos 10 beses. Sa kanya itinuro ang isang pwesto gamit ang dulo ng kanyang paa. Dito niyo ibaon, lugar na pugad ng sumpa at masamang espiritu. Napakapanganib. Hindi magtatagal, tuluyan ng madudurog ang kaluluwa niya. Napaurong ako ng 2 hakbang. Pero bigla akong hinatak ni Zhao Dezo papalapit. Ikaw ang kailangang maghukay ng unang pala.
Kapag sariling kadugo ang nagukay ng libingan, mas madaling tatalab ang sumpa. Napaurong ako, labag talaga sa loob ko. Pero sinipa ako ni nanay, sabay nanlilisik ang mga matang tumingin sa akin. Wala na akong nagawa, kaya kinuha ko ang pala at parang manhid na nagukay sa lupa. Pero pagbaon ko pa lang ng pala, may umagos na malapot at pulang-pulang dugo mula sa lupa. Gulat na gulat akong napatingin kay Joe Dezo. Pero siya, parang nakahinga pa ng maluwag. Tapos, may kinuha siyang 5 maiitim na pako mula sa dala niyang sako. Isa-isa niya itong ibinaon sa mga palso, bukong-bukong, at mismong noon ng ate ko. Sa bawat pakong ibinabaon niya, naririnig ko ang nakakabinging tili ng ate ko. Nanlilisik ang matang lumingon sa amin si Joe Dezo. Takpan niyo ang mga tainga niyo. Huwag ninyong hayaang sirain ng sigaw na yan ng mga kaluluwa niyo. Doon lang natauhan ng lahat. At nanginginig na tinakpan ng kani-kanilang tainga. Nang tuluyan ng tumahimik, sumenya si Joe Dezo na pwede na naming ibaba ang mga kamay namin. Siya naman, napaluhod sa lupa, at humihinga ng malalim. Dahan-daang lumapit si Lolo sa kanya. Tapos na ba? Ayos na ba? Matamlay siyang tiningnan ni Joe Dezo. Sa tingin mo ba ganoon kadali yun? Pero, malapit na. Tapos, bumaling siya sa akin. Ikaw ang magbabantay rito ngayong gabi. Gagamitin natin ang tapang ng aura mo para pigilan ang masamang espiritu niya. Isang gabi lang, at tuluyan na siyang. Napatras ako ng 2 hakbang, nanlilisik din ang matang nakatingin sa kanya. Diba sabi mo, lahat may karapatang mabuhay? Bakit mo ako pinagbabantay rito mag-isa? Gusto mo ba akong mamatay At hindi ka ba natatakot na kalabanin ko kayo? Sumingit din si nanay, salubong na salubong ang mga kilay. Masyadong malapit ang batang iyan sa atin niya. Baka traidorin tayo niyan. Kumuha kaya tayo ng lubad at igapos na lang natin siya. Tiningnan ko si nanay, at nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko talaga maintindihan, bakit pa niya kami ipinanganak? Hindi pinansin ni Joe Dezo si nanay. Sa halip, seryoso lang siyang nakatitig sa akin. Manatili ka rito, walang masamang mangyayari sa'yo. At hindi kita pagbabantayin ng walang kapalit. Nadali ka ng iba, may itinarak silang kalawit sa katawan mo. Magbantay ka rito ng isang gabi, at ililigtas ko ang buhay mo. Gulat na gulat akong napatingin kay Joe Dezo. Anong kalawit? At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Makahulugang tinitigin ako ni Joe Dezo. Magbantay ka ng isang gabi. Bukas ng umaga, sasabihin ko sa'yo lahat. Sa ngayon, wala kang ibang magagawa kundi ang magtiwala sa akin. Maaaring hindi ako ganoon kabuting tao, pero hindi ako nagsisinungaling. Matagal kong tinitigan si Joe Dezo. Bago ako dahan-daang tumango, nang makaalis na ang lahat, lumuhad ako sa tabi ng ate ko, at 3 beses akong yumukod hanggang sa sumayad ang noo ko sa lupa. Patawad, ginagawa ko to, para rin matupad ang gusto mong mangyari. Pagkatapos nyon, hinugot ko ang nakatarak na pakong gawa sa kahoy ng peach. At kinaladkad ko siya pababa ng bundok. Mataas na ang araw kinabukasan ng magising ang nanay ko, habang ako naman ay tapos ng magluto. Tiningnan ng nanay ko ang malambot na karneng kumukulo sa palayok, at nagdududang napatingin sa akin. Saan galing ang karneng yan? Hindi ba't naubos na natin ang karne ng ahas? Patuloy ko lang na hinalo ng sandok ang malaking kawali, ni hindi ko man lang inangat ang tingin ko. Kagabi, habang nagbabantay ako sa burol, may isang bik ng baboy ramon na nagwala, bumangga sa puno, at namatay. Nang hinayang naman akong itapon, kaya kinalagkad ko pa uwi para iluto. Agad na umaliwala sa tuwa ang mukha ng nanay ko, at nagmamadaling pumunta sa kwarto ng kuya ko para gisingin siya at pakainin ng karne. Ibinaba ko naman ang sandok, at nagbahay-bahay para tawagin ang buong nayon na pumunta sa amin. Kapag usapang pagkain ng karne, sabik na sabik ang lahat. Ang bahay ni Lola San ang pinakahuli kong pinuntahan. Pagdating ko sa bahay niya, nakita ko siyang palakad-lakad sa bakuran na parang hindi mapakali. Nang makita ko ni Lola San, biglang umaliwala sa tuwa ang mukha niya. At nagmamadali siyang lumapit sa akin.